Norse POV. Everything is just so fine when I leave the house. May sakit si Bianca dala ng pagod pero umalis ako na may ngiti dahil sa pumayag siya na sa bahay na lamang siya. That's what I am planning about a week ago. Ang gusto ko'y masanay si Bianca na nasa bahay na lang. She's too young for this but ayoko magaya siya kay Dorothy. Ang gusto ko'y kapag maayos na lahat ay saka ko magpo-propose sa kanya. I have a strange feeling when I got to the company. Nasa parking lot pa lang ako'y iba ng kabang nararamdaman ko. Everyone is staring at me and I guess it's all because of the divorce. Like what I've said last time, I don't care what people will say. Naglakad lang ako ng diretso papasok hanggang sa marating ko ang elevator. Kahit paanong isipin ng mga taong naririto sa akin ay hindi mahalaga sa akin yun. Hindi rin naman nila ako pwedeng tanungin dahil alam nilang sasapitin nila sa akin. Pagdating ko sa office ay ganun din ang tingin sa akin ng sekretary kong si Cindy. Kakaiba? Parang may gustong sabihin na hindi ko maintindihan. Mabilis ko lang siyang nilagpasan at pumasok ako sa loob. Shit all these people, ano bang meron ngayon at bakit ganun sila? Iiling-iling akong naupo sa presidential chair. Bago ako nagsimulang magtrabaho ay pinindot kong intercom at humingi ng kape kay Cindy. Within 5 minutes ay nagawa naman ako nito. From now on, ikaw na magtitimpla ng kape ko. Hindi papasok si Bianca. Sir, bakit po? May iba na siyang work po. Ano pong work? Basta, malalaman mo rin soon. Sige na, you may go back to your work. Hinigop kong kapeng ginawa niya sa akin at siya naman ay tumalikod na. Ilang segundo lang ay muli siyang humarap sa akin. Sir, nagbukas na po ba kayo ng social media account mo? Napabugan na lang ako ng hangin at iritado siyang sinagot. Cindy, if you were referring to the divorce, please, mind your own business. Finalize na yun at wala nang magbabago. Pero sir, ano ba Cindy? Ang aga-aga iniinis mo ko. Gusto mo bang umuwi ng maaga? Hindi na muling kumibo si Cindy at mabilis na bumalik sa kanyang table. Ako naman ay napahilot ng sintido at muling humigop ng kape. Mas masarap pa rin talaga ang timpla ni Bianca. Nang makontento ako sa pagkakape ay nagsimula na ako magtrabaho. Kakabukas ko pa lang ng laptop ko pero ang dami ng email ang nagpa-pop up. Sanay naman ako na laging ganito araw-araw. At araw-araw ko rin itong binabasa. Akala ko'y tungkol lang sa business sa mga email sa akin pero hindi. Puro tungkol kay Dorothy. Be a man bro, your wife is sick. Paano mo nagawang pirmahan ng divorce paper nyo? Gayong kailangan na kailangan ka niya? Bro, hindi ko natatanungin kung bakit kayo nag-divorce. Pero ang akin lang, saan hindi mo muna sinabay sa matinding pinagdadaanan ng asawa mo? I know how hard for you to recover. Puntahan mo si Dorothy. He badly needs you. Napakunot lang ako sa noo sa aking nabasa. I don't know what they were saying. It's like what happened to Dorothy. Bakit parang kasalanan ko pa noong pinirmahan kong divorce paper namin samantalang si Dorothy ang humingi nito? Gulong-gulo ako ngayon. Blanko isipan ko sa mga sinasabi nila through email. Ewan ko pero hindi ako mapalagay at gusto kong alamin kung saan sila nanggagaling. Hanggang sa mag-decide na akong magbukas ng aking social media account. Dito ko nakita sa aking notif na maraming taong nagtatag at nagme-mention sa akin sa isang post. Ang isang post ni Warren na may caption na I need your prayers. My friend Dorothy is dealing with her lupus for 2 years. A life-threatening disease. Now she is on the ER fighting for her life. Please pray for her recovery. Napatitig ako mabuti sa larawan na naka-upload. Hindi ako pwede magkamali. Si Dorothy nga yung babaeng nire-revive ng mga doktor. Pero bakit? Ano nangyayari sa kanya? Bakit siya nag-aagaw buhay? Wika ko habang nakatingin pa rin sa pictures. Bigla kong naalala na balikan ng caption ng post at doon ko nasagot ang mga katanungan ko. Dorothy has a lupus? For 2 years? Hindi ako makapaniwala. Imposible. Hindi ako naniniwala. Paano siya magkakalupus? Umalis siya rito nang walang sakit. Umalis siya rito dahil gusto niya makasama ang kalaguyo niya. Iniwan niya ako na sirang-sirang loob at pangalan sa ibang tao. Isang kalokohan lang ang post na to. Si Warren, kasabot pa siya ni Dorothy. Hindi ko alam kung anong niluluto nilang dalawa pero hindi ko talaga ito mapapaniwalaan. Dorothy is a selfish person. Maybe gawa-gawa lang ang post na ito dahil pinirmahan ko ng divorce paper at wala siyang mahihita mula sa apelyido ko. The reality is ayaw niya ako maging masaya. Napaka-unfair niya.
Siguro alam niya naka-move on na ako kaya gusto niya muli akong sirain. And it all makes sense to me right now. Kaya pala ganun na lang ang tingin sa akin ng mga tao. Kaya pala ganun na lang ang mga emails na tatanggap ko. Kaya pala, nagtagumpay na naman siyang sirain ako sa tao. Kuhang-kuha niya ang simpatya ng mga tao. That post went viral. Ang dami nagpapaabot ng prayers para kay Dorothy. And this is insane. As long as I want to ignore it, I can't. Hindi ko to pwedeng palagpasin. Hindi ko makontak si Dorothy kaya si Warren na lang ang tinawagan ko through messenger. It's an audio call at sinagot naman kagad ni Warren. Magsasalita pa lang sana ako para sitahin siya at murahin pero biglang inopen na Warren ang video call at doon ko nakita ang aking dating asawa. Nakaratay sa hospital bed at madaming aparatong nakalagay. Dorothy? Napamura ako sa aking isipan matapos ko makita ang kalagayan niya. Maputlang mukha at sobrang payat na. Kung hindi pa dahil sa magandang mata ni Dorothy ay hindi ko siya makikilala. Ang kanyang mga mata ang dahilan kung bakit ko siya nagustuhan. Pero ngayon tila wala ng kislap. Nakadilat nga siya pero parang wala siyang wisyo. Dorothy is dying, Connor. Buti na lang at ni-revive siya ng mga doktor dito. Pero naroon pa rin ang sakit niyang lupus. Saad ni Warren sa kabilang linya. Hindi ko malaman kung anong isasagot ko. Obvious ngang malala ang lagay ni Dorothy. Pero bakit dapat involved pa rin ako? Warren, wala na ako magagawa dyan. Hindi na ako yung taong kailangan niya. Si Harry na yung pinili niya kaya pwede bang wag muna akong konsensyahin sa nangyayari sa kanya ngayon? Itong pinili niyang buhay. Panalangin na lang ang kaya kong ibigay para sa kanya. Oo, nalulungkot ako para kay Dorothy. Aware ako sa sakit na lupus at alam kong wala nang gamot para doon. Once na huminang katawan mo ay sa mga nasa 3 buwan na lang ang bibilangin mo dito sa mundo. Ewan ko ha, pero tumigas na talagang puso ko pagkatapos ng mga ginawa sa akin ni Dorothy. Inalis ni Warren ang camera kay Dorothy at tinarap sa kanya. Magkaharap kami ngayong nag-uusap through video call at dito na ako seryosong kinausap ni Warren. Mali ka, Connor. Hindi mo alam ang totoo. Nangiti lang ako na parang aso. Here we go again. Manipulating me is so easy for them. How funny. Ako na naman yung mali. Pero sige, sasakyan ko yung trip nila. Makikinig ako sa kagawan nilang dalawa. Okay, ano ba yung totoo? Pangiti-ngiti lang ako sa camera. Makinig kang mabuti, Connor. Dumating ako dito sa Amerika dahil talagang hinahanap ko si Dorothy. It happens na nahanap kong bahay na tinutuluyan nila ni Harry. Pero hindi ko inaasahan ang naabutan ko. It's Harry beating Dorothy. Agad kong pinagtanggol si Dorothy, binugbog ko si Harry at pagkatapos ay pinakulong. Dito ko na kinagalitan si Dorothy. Paano niya nagawang ipagpalit ka sa ganong klaseng tao? Sobrang bugbog ang inabot ni Dorothy kay Harry. Kaya kinumbinsi ko siya na bumalik na lang sa Pilipinas at makipag-ayos muli sa'yo. Pero tumanggi siya. Nagalit ako dahil akala ko hindi niya kayang iwan si Harry kahit na ganon ang pagtrato sa kanya nito. But then, umami siya sa akin. Ang sabi niya, hindi na raw siya pwedeng bumalik ng Pilipinas dahil matagal niya nang pinlano ang lahat. Wait ha, ang gulo. Ang dami paligoy-ligoy. Parang ayoko na tuloy makinig. Hindi, Connor. Kailangan mong marinig. Sige, padadaliin ko na lang sa iyong lahat. Habang nagsasama pa kayo ni Dorothy, nalaman na niyan tungkol sa sakit niya. Ginawa niya lahat na pwede niyang gawin para gumaling siya pero walang nangyari. Naisip ni Dorothy na ilihim sa iyong tungkol sa sakit niya. Alam ni Dorothy kung gaano mo siya kamahal to the point na mas kinonsider niya yung pain na nararamdaman mo kaysa sa pain na nararamdaman niya. Naisip niya na rin na wakasan ng buhay niya pero ikaw pa rin yung naisip niya. Mas pinili ni Dorothy na magalit ka na lang sa kanya kaysa sa malungkot ka kapag namatay siya. Hindi niya mahal si Harry. Wala siyang minahal maliban sa iyo, Connor. Ginamit niya lang si Harry para magalit ka sa kanya ng tuluyan. Dahil ramdam ni Dorothy na malapit na siyang mamatay. Dito sa Amerika, dito niya napiling mamatay. Gusto niyang mamatay nang walang makakaalam. Pero dahil sa natuntun ko siya, nasira ang mga plano niya. Connor, ayaw niya ipaalam sa yung kalagayan niya ngayon. Pero ako, sa tingin ko, kailangan ka ng asawa mo. Mahal na mahal ka niya. Come here. Pilitin mo siya magpagamot. Alam kong gagaling pa siya. Tulungan mo siya. Naging emotional ako sa aking mga narinig. Nice plato, Warren. Ang ganda na pagkakakonstruct. Kamutik na ako maniwala. Kalokohan kasi ang nakaisip ng ganung mga bagay kung totoo yun. Masasabi kong bobo si Dorothy.
Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Masyado ka kasing busy sa lahat ng bagay. Bakit hindi mo tignan sa mga gamit ni Dorothy? For sure may makikita kang evidence na magpapatunay na nandyan pa lang siya sa Pilipinas. Ay nagagamot na siya. Seek her doctors, sakaling maliwanagan ka. Huwag mong hintayin na mahuli ang lahat, Connor. Nasa huli ang pagsisisi. Tandaan mo yan. Pinatay na ni Warren ang tawagan namin at dito na ako nagsimulang mag-breakdown. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako ngayon. Bakit hanggang ngayon ay parang alipin pa rin ako ni Dorothy? Bakit kung kailan okay ng lahat? Bakit kailangang malaman ko pang mga bagay na to? Ipagpalagay ko na ngang may sakit nga si Dorothy. Anong gagawin ko? Sinasabi ni Connor na kailangan ako ni Dorothy ngayon. Pero paano naman yung babaeng minamahal ko na ngayon? Para sa ikakapanatag ng loob ko, tinawagan ko mga connection ko at pinahanap ko mga posibleng ospital na pinuntahan ni Dorothy dito sa ospital. Pinaimbestigahan ko kung may katotohanan ba tungkol sa sinasabi nilang sakit nito. Exactly 4 p.m. nang makakuha ko ng update. Dito ko nalaman na totoo nga may sakit siya. Pinatunayan niya ng mga nakalap na medical records ni Dorothy na may date ngang 2 years ago. 2 years ago ay masaya pa kaming nagsasama bilang mag-asawa hanggang sa bigla na lang siyang nag-iba at nanlamig sa akin. Kaya ba nag-iba ka ay dahil nawalan ka ng pag-asa? Kung ganun, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana nadamayan kita sa sakit mo. Anong kahangalan ang naisip mo? Bakit mas pinili mong lumayo at solohin yung sakit? Maybe it's too late for me to realize this. Masyado naging komplikado na ang lahat. Ngayon ay tila na walang galit sa puso ko. I am guilty. I feel sorry for Dorothy. It's just, hindi na maibabalik ang panahon. May mahal na akong iba. Pero yung pag-aalala ko sa kanya ay nandito pa. Iyak ako ng iyak buong maghapon. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Bakit ngayon ko lang to nalaman? Habang nagpapakasaya pala ako dito ay naghihirap naman siya sa ibang bansa. Alam ko may nag-aantay sa akin sa bahay pero hindi ako pwedeng umuwi ng ganitong maga ang mata ko sa kakaiyak. Kaya naisipan kong lunurin ang sarili ko sa alak para naman maibsan ng konti ang sakit at panghihinayang kong nararamdaman. Mag-aalas 12 na ng gabi nang ako ay makauwi. Tulog na si Bianca at hindi na ako nag-abalang gisingin siya. Ipinagpatuloy ko na lamang ang pag-inom hanggang sa biglang bumalik ang lahat ng alaala namin ni Dorothy dahil sa kantang pinatugtog ko. I badly wanna see Dorothy right now. I want to hug her and tell her how sorry I am. Gusto kong patawarin siya sa lahat ng masakit na ginawa niya sa akin pero alam ko rin na baka kapag ginawa ko yun, baka bumalik lang ang nararamdaman ko sa kanya. Connor, umiiyak ka ba? May problema ba? Bigla ko napatahan dahil sa isang boses na aking narinig. It's Bianca. Masyado atang napalakas ang iyak ko para magambala kong pagpapahinga niya. Ha? Hindi Nakainom lang. Nagising ba kita? Kamusta ang pakaramdam mo? Okay ka na ba? Kinailangan kong pigilan ang lungkot ko sa harap ni Bianca. Ngumiti ako kahit na ang sakit-sakit na mga natuklasan ko. Masyadong busilak ang puso ng babaeng ito para saktan ko. Ayokong isipin niya na umiiyak ako dahil kay Dorothy. Niyakap ko siya at hinalikan. Sa halik na yun, doon ko hinanap ang kapanatagan ng loob ko. At tama nga ako, sa halik na yun, napawi ang lahat ng sakit sa puso ko. Mahal na mahal kita, Bianca. Naguguluhan man ako sa maraming bagay ngayon. Isa lang ang nasisigurado ko at yun ay ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Bianca kaya napilitan tuloy si Connor na wag na munang pumasok. Gusto niyang tutukan ng kasintahan at alagaan ito. Yakap-yakap niya ang nilalamig na si Bianca. He's making sure na may co-comfort ito sa mga bisig niya. Hindi ka pumasok? May hangover ka ba? Tanong ni Bianca kay Connor. Yun kasi ang unang naisip niya kung bakit ito hindi nakapasok. Sobra ang paglalasing ni Connor kagabi. Wala akong hangover. Hindi uso sa akin ang salitang yun. Hindi talaga ako pumasok dahil nag-aalala ko sa'yo. Gusto kitang alagaan. Masarap sana sa pandinig ni Bianca ang sinabi ni Connor. Yun nga lang, hindi pa rin mawala sa isip niyang itsura ni Justin kagabi. Talaga, ang sweet naman. Nga pala, kagabi ko lang narinig yung boses mo kapag kumakanta. Ang ganda pala. Yung song, Nakaka-in-Love. Ano nga ulit yung title nun? Segue lang ni Bianca yun. Gusto niya kasing malinawan kung may ibig sabihin ba yung pag-iyak ni Connor kagabi. Ako? Kumanta kagabi? Hindi nga. Totoo ba? Hindi mo maalala? Hindi pero sure ka kumanta ako? Maganda ka mong boses ko?
Hayaan mo na, kalimutan mo na. Hindi na inungkat ni Bianca ang tungkol sa kagabi. Inisip na lang niya na lasing lang siguro talaga si Connor. Hindi naman na dapat niyang bigyan ng kahulugan yon dahil lasing nga lang. Samantalang sobrang spoiled ng treatment ni Connor kay Bianca. Breakfast in bed na naman kasi ang Disney princess at si Connor pa mismo nagluto ng kakainin ni Bianca. And take note, si Connor mismo nagpapakain kay Bianca. Burado na kaagad tuloy ang iniisip ni Bianca kagabi. After eating breakfast, pinainom naman ni Connor ng gamot ang kasintahan, nilinisan at binihisan. Baby na baby si Bianca kay Connor. Nagkasakit lang naman ako at hindi ako nabaldo. Hindi na rin kasi kinakaya ni Bianca ang kilig na hatid ng pag-aalaga ng CEO. Ano ka ba? It's my love language. Ang hirap kaya magtrabaho nang may sakit ang mahal ko. Kailangan mo magpagaling. Hindi ako sanay ng ganito. I already miss you, babe. Bianca gets what Connor is referring. It's bad love. Ha? Ikaw talaga? Napakaano mo? Kunwaring maktol ni Bianca pero deep inside ay gustong gusto rin naman. Hindi batang sabi ko, gusto ko nang makabuo tayo. Kaya kailangan nating makarami. Speaking of makabuo, mukhang hindi pa itong oras para makabuo sila. Sa dinami-daming beses kasing pinutok ni Connor sa loob ay biglang nagkaroon ng regla si Bianca. Si Connor mismong nakapansin nito dahil merong mantsa ng dugo sa kulay puti nilang bedsheet. Shit, you have a period, babe. Dismayadong sabi ni Connor. Ha? Oo nga no. Kaya siguro ganitong pakiramdam ko kasi ay rereglahin pala ako. Nalungkot din si Bianca. Kung dati ay ayaw niya pang makabuo sila ng kasintahang si Connor, ngayon ay gusto na niya. Yun ay magmula nang mapawalang bisa ang kasal ng mag-asawa. Samantala, kung ilang araw may period si Bianca at yun din ang mga araw na hindi nakapasok si Connor sa office, kaya naman pagbalik niya ay tambak ng mga gawain niya. Meetings, seminar, at marami pang pipirmahan. Ginawang busy ni Connor ang sarili niya nang bumalik siya sa opisina. But somehow, hindi niya mapigilang hindi maisip kung kamusta na ba ang kanyang dating asawa. It's been 5 days since malaman niya tungkol sa sakit nito. He wants update pero nahihiya siya magtanong. Umaasa na lang siya sa post ni Warren at ng ibang tao. Sa mga post, dito na niya nalaman na sumailalim na pala si Dorothy sa kidney transplant. Isang napakadelikadong operasyon para sa dating asawa kaya magpasa hanggang ngayon na hindi pa rin daw ito nagigising. Mga 2 days na. Sa kaibuturan ng puso niya, gusto niyang masilayan ng dating asawa bago pa mahuli ang lahat. Gusto niyang humingi ng tawad at patawarin ito sa mga nagawang nakasakit sa kanya. Masakit naman talaga ang ginawa ni Dorothy. Inilihim nitong tungkol sa sakit niya and the worst is gumawa pa ito ng isang kahangalan. Pinaniwala siya nito na may iba na itong minamahal kaya naman lalo lang gumulo ang lahat. Kung hindi pa kay Warren ay mamamatay si Dorothy nang galit pa rin si Connor sa kanya. And that time, gumawa ng paraan si Connor. Hindi na niya kinailangang mag-book ng flight. He owned hundreds of airplane. He is the CEO of airlines company kaya anytime na may gusto siyang puntahan ay madali niya mapupuntahan. Gaya ngayon, isang tawag lang sa piloto ay okay na kaagad. Iniwan niya napakaraming gawain sa opisina para lang mapuntahan ang kinaroroonan ni Dorothy. Hindi masabi ni Connor kung may natira pang pagmamahal siya sa kanyang asawa. Sa ngayon gusto niyang ikalmang puso't isipan niya kaya nais niyang personal na makita to. The total flight duration from Philippines to United States is 16 hours, 44 minutes. This assumes an average flight speed for a commercial airline of 500, which is equivalent to 805 km per hour or 434 knots. It also adds an extra 30 minutes for takeoff and landing. Your exact time may vary depending on wind speeds. Umalis si Connor ng alas 10 na umaga kaya nakarating siya sa Amerika ng alas 2 na madaling araw. Papunta naman sa kinaroroonan ni Dorothy, dumating siya doon ng alas 3 na mahigit. Doon ay kinailangan na mag-disguise ni Connor, hindi dahil sa ayaw niya may makakitang dumalaw siya at umiiyak. Ginawa niya yun dahil gusto niyang protektahan ang feelings ni Bianca. Yes, hindi siya nagsabi ng totoo. Ang sinabi niya kay Bianca ay may isang emergency business trip lamang siya at nagpadala pa nga siya ng selfie na nasa eroplano na siya. Mabilis niya itong napaniwala. Yun nga lang, naruroon pa rin yung pagka-guilty ni Connor. Ang tulad ni Bianca ay nakakaawang pagsinungalingan. Masyado itong puro at busilak. Para naman kay Connor, wala naman siyang masamang ginagawa. It's just
Ayaw lang talaga niyang ipaalam na nag-aalala pa rin siya sa dating asawa. Mabigat ang mga naging hakbang ni Connor patungo sa kwarto kung nasaan si Dorothy. Sakto naman na walang bantay si Dorothy nang pumasok siya sa loob. Dito'y nanlambot ang mga tuhod niya matapos niya makita na totoo nga palang may iniindang karamdaman si Dorothy. Halos madurog ang puso ni Connor. Hindi ganito ang itsura ng Dorothy nang huli silang nagkita. Yung Dorothy kasi na yun ay malakas at palaban. Ngayon, isang nakaratay na Dorothy ang naabutan niya na tadtad ng mga aparato. How did you come this far? Why did you choose to fight alone? Sa tingin mo hindi mo ko nasaktan pagkatapos kong malaman ang totoo? Bakit mas pinili mong kamuhian kita kaysa tulungan kita? Bakit honey? Masyado bang mahina ang tingin mo sa akin ha? Sana nagsabi ka. Sana hindi ako nakagawa ng mga bagay na nakasakit sa'yo. Ang daya-daya mo. Masaganang luha ang muling tumulo sa mga mata ni Connor. Panaghoy at pagtangis. He can't barely even breath. Mas nahihirapan siya sa kalagayan ng kanyang asawa. Kinuha niyang kamay nito ng magana sa daming karayom na nakatusok. Hinalikan niya ito sa pananampalatayang maiibsan kahit papaano ang sakit. Magpagaling ka, kilala kita. Matapang ka at malakas. Hindi ka basta-basta umuurong sa kahit anong laban. Napuno ng luha niyang kamay ng dating asawa. At alam niyo ba kung ano yung mas nagpaiyak ng husto kay Connor? Yun ay nang makita niyang suot-suot pa rin ni Dorothy ang kanilang wedding ring. You keep it. Shit. Hindi makapaniwala si Connor na kay Dorothy pa rin pala ang kanilang wedding ring. Si Connor kasi tinapon na niya yung kanya sa sobrang sama ng loob niya noon. Lalo lang tuloy bumigat ang loob ni Connor. Panay ang halik niya sa kamay ng dating asawa. Hanggang tut-tut-tut. Biglang tumunog ang mga aparato. No way. This can't be. Nurse! Nagpanik si Connor at hindi malaman ang gagawin. Based to his understanding, Dorothy is in danger. Hold on honey. Tatawag ako ng tulong. Dali-dali siyang tumakbo palabas para humingi ng tulong. Buti at maaga pa mga doktor at nurse sa ibang bansa at madali nitong napuntahan na nag-aagaw buhay muling si Dorothy. At dahil komplikadong sitwasyon ay inutusan siya ng mga ito na lumabas. No, she needs me. She's my wife. I need to be her side. Pagpupumilit ni Connor, ngunit wala rin siyang nagawa sa huli ng mismong ang guard na ang humila sa kanya palabas. Hilam ng luha ang kanyang mata at sobrang sikip ng dibdib niya. Naisip niyang wala na nga talaga siyang magagawa kung hindi ang ipaubaya na lamang sa taas ang lahat. Hindi makadiyos na tao si Connor pero sa pagkakataong ito ay pumunta sa chapel ng ospital at dito lumuhod at nagmamakaawa sa Diyos. Diyos ko, pagalingin niyo po siya. Ang dami kong pagkukulang sa kanya. Hindi niya deserve na mamatay na malungkot. Gagawin ko po ang lahat para makabawi sa kanya. Basta't pagalingin niyo lang po siya. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Parang may isang malamig na hangin na umakap sa tumatangis na si Connor. It feels like a ghost, but his fate is big. That is not Dorothy. Lingid sa kaalaman ni Connor na habang nagdarasal siya para sa kaligtasan ni Dorothy, ay may mga mata palang nakamasid sa kanya. Mga tao na agad siyang nakilala kaya pasimple siya nitong kinuhaan ng litrato. Ang pag-iyak ni Connor at ang pagluhod ay nakuhaan ng litrato. Headline News, CEO Connor Marcelo namataan sa isang ospital sa Amerika kung nasaan nakakonfine ng dati niyang asawang si Dr. Dorothy. Nakailan lang ay napag-alamang nakikipaglaban sa sakit na lupus. Nakuhaan ng isang netizen na naturang CEO sa isang chapel habang umiiyak na nagdarasal. Kung matatandaan, kailan lang ay naprocess na ang pagpapawalang bisa ng kasal ng dalawa. May mga bali-balita na mutual decision daw ang nangyari at walang anumang sangkot na third party. Hinangaan ng mga tao ang CEO na si Connor dahil sa kabila ng kanilang hiwalayan ay makikita mo pa rin dito ang pagmamahal sa dati niyang asawa. Ipagdasal po natin ang paggaling ni Dr. Dorothy na ngayon ay napapabalitang kakaopera pa lang at nag-aagaw buhay. Anong buhay ang naghihintay kay Dorothy ngayong lumalapang kanyang kalagayan? Anong gagawin ni Bianca kapag nakita niya ang balita tungkol kay Connor? Ano ang gagawing paliwanag ni Connor kay Bianca ngayong malalaman nito ang ginawang pagsisinungaling niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.